Pinakamalakas na gilas daw ang combination na ito. Well, parang pang Euroleague ang lineup na yan. Inaasahan ni Coach Tim Cone na makakasama na sa gilas build-up sa Nobyembre itong si Benny Boatwright. Well, just like Justin Brownlee ay naniniwala si Coach Tim na kayang maglaro ni Boatwright na parang si Justin. Isang player na can play in and out, good basketball IQ, at pwedeng role player na hindi masakit sa ulo pagdating sa coaching. And syempre pinaturn na rin ni Coach Tim Cone si Boatwright na parang Justin Brownlee, mas pinalaki at versatile na player. Just like JB, si Boatwright ang lalarong small forward. Next is Dwight Ramos playing point guard. Well, napatunayan ni Dwight na pwede siya maging competitive sa position na yan. Hindi rin naman madali na lumipat siya sa uno at ang kaharapan natin ay isang powerhouse ng Latvia. Although sinabi ni Dwight Ramos na mas magiging productive siya sa opensa kapag siya ay hindi point guard. Pero sa kanyang production noong OQT, nagpapatunay din basta ipapatuloy lang ni Dwight ang pagiging point guard. Darating ang panahon na siya ay magiging mas efficient sa position na yan. Sa shooting guard ay si Alex Konov. Isa ito sa mga player na dapat abangan sa men's team. Ito na siguro ang pinakamalaking shooting guard na 6'7", kaya we may have the advantage, lalo na sa Asia. Yes, Konov can dribble, pero ang tanong, if he can play efficiently sa position na yan. Siguro pagdating sa shooting, wala tayong masabi rito dahil yan ang kanyang expertise. Pero imagine pa rin kung meron kang shooting guard na 6'7", ay mala Euro team ang magiging lineup na ito. For now ay magandang makakuha pa na experience itong si Konov sa kanyang paglalaro sa De La Salle Green Archers. Siyempre ang ating best 4 position ay si AJ Edu na matakan na nasa Pilipinas itong si AJ at ready nang maglaro sa dating team ni Jordan Heading sa Japan B-League. And hopefully magkaroon si AJ ng isang safe na season sa Japan, and siyempre ang B-League season ay magiging preparation ni AJ sa potential na pagbabalik gilas sa November window. Iba rin ang merong AJ Edu sa lineup. Sabi nga ni Coach Tim Cone ay kanyang na-miss ang presence ni AJ Edu no FIBA OQT na sakto sana sa ating pagharap sa malalaking teams sa Europa. And at center ay si Kai Sotto. Hindi man nakapaglaro si Kai sa NBA Summer League pero sulit naman ang kanyang stint sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Sayang lang at hindi nakalaro sa game kontra sa Brazil pero malaking factor ang kanyang presence lalo na sa ating game kontra sa Latvia. And again, just like AJ, ang paglalaro ni Kai Sotto sa Japan B-League ay isa ring preparasyon para sa November window. We need Kai Sotto against New Zealand na isa ring malakas na team. And syempre magandang makasama niya ang kanyang ultimate tandem na si AJ Edu. Iba rin ang chemistry kapag ang dalawa ay nasa hardcourt.